Ilalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating Vice-Presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag bugyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansin. Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na inisip yung testimony? We will wait for Colonel Nalas. Next question, please. Last two. Maria, make it brief. Hindi yan said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapabit ng bahas. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit nyo po kasi yun? Yes ma'am. Ay hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao?
Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threats sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Follower pa na ba tayo ngayon? Marami na pong tao tumagawa. Bakit tumami? Nagpunta po kami rito dahil nakikiisa po kami sa inyo at nagbibigay galang sa inyong pagkabayani, no? At pangunguna sa movement na ito na ang ating hangad ay lumaki kada araw para yung bastos sa Kongreso at yung bangag sa Malacanang ay matanggal na. Hindi tayo titigil hanggat hindi umaalis yung mga squatter na yan na bigla na lang tayong nagising ay sila na ang may poder. At trinidor pa tayong lahat sa paghanap nila ng boto. Nakisama naman tayo. Pero saan tayo pinulot? Nabudol ho tayo. At ngayon sila na nasa poder. Parang pinalalabas nila na ang mga Pilipino ay Indyo. Yan ang nakaka-insulto sa bawat Pilipino. Na ang bawat Pilipino ay bobo. Ang bawat Pilipino ay utusan. Bawat Pilipino ay slave, no? Dahil lamang gusto nilang makuha ang tagong yaman ng kanilang angkan. Kaya nag-aalsa na naman dahan-dahan ang taong bayan para ipakita sa kanila